He is incorruptible. He is an uncompromising public servant. Number 38 sa atong balota, iboto sa pagkasenador, Rodante Marcoleta. Sa katapangan siya ay nakilala, ang kanyang pangalan, Dante Marcoleta. Pinipili yung makakabuti para sa mas nakararami. Katotohanan ang sinasabi, Marcoleta laban sa mga mapangapi. Di papatinag sa mali si Marcoleta, ipaglalaban ang kapakanan ng masa. Huwag kang matakot, Marcoleta ang pag-asa. Hey Marcoleta, tapang na talino ang kanyang sandata. Sa inyong balota, Dante Marcoleta. Lalaban para sa bayan, si Marcoleta ay walang inuurungan. Kampante kay Dante, sa Senado siya ay kailangan. Ipapatinag sa mali si Marcoleta, ipaglalaban ang kapakanan ng masa. Mayong gabi, kaninyong tanan. Mayor and the future Congressman of the 2nd District of Zamboanga, Sibugay, Jarjar Acosta. Sa akin pong mga kasamang senatoriables na nandito ngayon, na binanggit po yung kanilang mga pangalan kanina. Sa inyo pong lahat na nagtiyaga na pumunta rito para magkita-kita naman po tayo. Kami po ay napakasaya na makita namin ang ganito karaming tao para kami po ay inyong pakinggan kung ano po ang aming mga advokasya at ano po yung aming gustong mangyari sa ating bansa. Napakahirap po kasi ng kalagayan ng ating bayan sa ngayon. Mura po ba ang bigas ngayon, mga taga-Zamboanga, Sibugay? Mura po ba? Mura? Eh yung pong gamot, mura din. Yung pagpapa-ospital, mura siguro. Mahina ang sagot, parang... yung presyo ng kuryente, murang-mura. Hindi bale, meron naman kayong ayuda di ba? Meron kayong AIX, meron kayong AKAP, meron kayong tupad. Wala. Kawawa naman kayo. Kasi po, yung mga sa ayuda na yan, 5 klase po yan. Yung original, yun po yung 4-piece. Pagkatapos yung MAIP, ito po yung mga guarantee letters, pampagamot sa mga mahirap. Pagkatapos na-imbento nila yung tupad, na-imbento yung AIX, at yung bagong imbento yung AKAP. Kapag sinuma mo po yung total ng 5 ayuda na binibigay sa ating mga kababayan, ang halaga po niyan ay 194 billion pesos. Ang dapat po na napagsisilbihan na bilang ng mga Pilipinong mahihirap hindi bababa sa 27 million Pilipinos. Ang problema, hindi naman po lahat nabibigyan. Siguro po, sa tansya namin, wala pang 10% nung 27 million Pilipinos ang nabibigyan. Ibig sabihin, may korupsyon. Pagkatapos, yung pong halaga na binibigay, kinukulang, hindi naman binibigay lahat. Halimbawa, yung AX po, 3,000 yan. Papipirmahin kayo sa isang papel na tinanggap ninyo ay 3,000 pesos, pero pag binigay, kung minsan 2,000 lang, merong 1,000. Sa iba pong mga lugar sa ating bansa, 500 pesos lang ang binibigay. Sa ganitong kalagayan ng ayuda, hindi po siya mabisang paraan para tulungan ang mahihirap. Ibibigay sa inyo isang araw lang kayo na maligaya, masaya. Eh, paano yung mga ibang araw? Anong mangyayari sa buhay natin? Wala po.
Hindi po yan tool para i-alleviate ang kahirapan sa ating bansa. Alam po ninyo, ang pinakamabuting gawin namin, kapag nanalo po ang PDP laban, alisin po natin yung mga ayuda na yan. Ang gagawin po natin, ganito po, yun pong kumukonsumo ng kuryente 2,000 isang buwan pababa, pwede na po nating ilibre yun. Alam niyo po kung bakit? Kapag ginawa natin yung 2,000 pesos worth of electricity consumed in 1 month pababa, ang maseserbisyuhan natin no less than 27 million Filipinos. Parehas, pare-pareho ang biyaya. Walang korupsyon sapagkat diretso sa inyo. Diretso. Walang makakapagpasikat kasi wala nang magbibigay sa inyo. Kasi ngayon, nagbibigay. Akala mo naman ang galing sa bulsa nila yung perang binibigay sa inyo. Hindi naman sa kanila yun pera ninyo yun Sa ngayon, bago mag-election, marami ang magbibigay sa inyo. Total, nandyan na yan. Kunin ninyo. Kunin ninyo. O kayong magpapasalamat sa kanila dahil pera po ninyo yan. Pagkabigay sa inyo, tingnan nyo sila sa mga mata nila. Bakit ito lang po? Nasaan po yung interest? Ang tagal na po ninyong... Ang tagal na po, ngayon nyo lang binibigay. Dapat ganun po ang inyong gawin. Huwag po kayong masisilaw. Huwag po kayong palilin lang. Kasi baka sakali, magkamali kayo, pagka tinanggap nyo yon, akala nabili ang boto nyo. Hindi po, sa inyo po yung pera na yon. Napakahirap po ng ating buhay ngayon. Ang presyo ng bilihin ngayon, napakataas na. Lalo na po yung pagkain. Tingnan niyo po yung nag-survey last month. Ang sabi po sa survey, 27% ng ating mamamayan ay nakaka-experience ng gutom. 27%. Napakataas po niyan. Sa bilang po natin na 119 million Filipinos today, ang 1% lang na nakakaramdam ng gutom, mahirap na po yun. Mataas na yun. Pero 27%. Bakit po ganito ang nangyayari? Sapagkat ang corruption sa ating bansa masyadong mataas na. Meron pong lalapit sa inyo ng mga ibang senatoriables. Hindi namin sila kasama. Ang mga kasama ko po ay itong nandito sa likod ko. Pero merong isang team na lalapit sa inyo. Anong pangalan po nung team? Ano po? Anong pangalan nung team nila? Bahala na po kayo kung anong pangalan nila. Ang importante po, sila, hindi nila ipaliliwanag sa inyo ito kung bakit ganito ang nararamdaman natin. Bakit ganito kahirap ang ating bansa. Wala isa man sa kanila ang magpapaliwanag sa inyo kung bakit nagkaganito ang buhay natin. At yung team na yon, gusto nila matanggal ang Vice President. Gusto nyo ba matanggal ang Vice President? Pero tatanggalin nila kapag sila po ay mas maraming nakuhang boto kesa sa amin. Tandaan po ninyo, isasabihin namin sa gabing ito. Talagang tatanggalin nila ang Vice President. Isa lang paraan para mapigilan natin ang kanilang binabalak. Huwag ninyo silang iboto. Yung team na yon, ayaw na nilang makauwi si Tatay Digong dito sa ating bansa. Gusto nyo ba yun? Mahina. Gusto nyo ba yun? Pero sila gusto nila yun. Pero mayroong isang team pipigilan yung kanilang kagustuhan, PDP laban. Ang PDP laban lamang po ang magtatama sa maraming mali na nangyayari sa ating bansa. Nagkakawatak-watak na naman po tayo bilang isang Pilipino. Kawawa ang bansa natin. Walang isang bansa
nasusulong kapag ka ang mamamayan ay watak-watak. Yun ang gusto nilang mangyari. Bakit mo tatanggalin ng Vice President wala siyang kasalanan? Bakit mo dadakpin yung dating Pangulo wala siyang kasalanan? Dahil ba merong namatay? Palagay na natin may namatay nga na marami. Dahil ba doon hahatulan ang dating Pangulo at dadalhin pa sa ibang bansa? Bakit? Wala ba tayong hostisa sa ating bansa? Meron. Bakit mo hahatulan yung programa na ginawa ng dating Pangulo ng Republika sa base sa bilang ng namatay? Bakit hindi mo hatulan ng isang programa na ginawa base sa maraming buhay na kanyang naisalba? Sa maraming pamilya na kanyang nadepensahan? Maraming namatay, okay lang yun. Bakit? Sapagkat yung mga napatay ay hindi naman gagawa ng mabuti. Sila'y nagbebenta ng droga. Sila ang gumagawa ng droga. Silang nagkakalat ng droga. Ang sabi ng Pangulong Digong, hindi ko papayagan ito sapagkat masisira ang pagkatao ng isang mamamayan. Masisira ang pamilya. Masisira ang lipunan. Bilang Pangulo, pananagutan niya na depensahan, proteksyonan ang kapakanan ng lahat ng Pilipino. Yun ang kanyang ginawa. At marami po ang nakinabang doon. Doon mo dapat hatulan ng programa sa bilang ng milyon-milyon na nakinabang sa programa sa ilalim ng War on Drugs ni Pangulong Duterte. Hindi dahil sa merong namatay, talagang may mamamatay sapagkat mga kriminal ang kanyang kinilabanan. Lalaban at lalaban sila sapagkat hindi naman sila gumagawa ng mabuti. Ngayon, papayag ba kayo na hatulan siya? Nandun siya mag-isa ngayon. Nandun siya mag-isa. Hahatulan siya ng hukuman na hindi kinakilala ng ating bansa. Papayag ba kayo? Pero sila payag. Tingnan nyo ngayon. Tingnan nyo yung team na yun. Hindi sila kumikibo. Wala silang paliwanag. Parang walang nangyari para sa kanila. Pero sa lahat ng dako, sa lahat ng lugar na puntahan namin, nalulungkot ang napakaraming Pilipino. Merong galit sa dibdib sa nangyari sa kapwa Pilipino na naging dating Pangulo ng ating bansa. Bakit po yung ibang mga inisyuhan ng warrant of arrest? Mga leader ng ibang bansa, nauna pang inisyuhan ng warrant of arrest ng ICC. Bakit hindi na-aresto? Nauna pa yung mga yon kesa kay Pangulong Duterte. Bakit sila po ay hindi inaresto? Dahil walang isamang mamamayan ng mga bansa nila ang nagkanulo sa kanilang leader. Dito lamang nangyari, kadugo, kapwa Pilipino, naging Pangulo ng bansa, walang kasalanan, ipinagkanulo ng sariling kadugo. Dito lamang nangyari. Papayagan nyo ba yan? Talagang hindi natin papayagan. Hindi po natin papayagan. Kailangan lamang po tulungan ninyo PDP Laban. PDP Laban ang gagawa lang ng paraan para po pigilan ang lahat ng kanilang binabalak. Hindi po pwedeng matanggal ang Vice President dahil wala siyang kasalanan. Hindi pwedeng hindi umuwi ang ating Pangulo dito sa bansang ito dahil wala siyang kasalanan. Sino po ang gagawa nito? PDP Laban. Nagkakaintindihan po ba tayo? Sa gabing ito, gagawa tayo ng isang kontrata sa pagitan ninyo at ng PDP Laban. Okay lang po ba yun? Kailangan igalang po natin ang ating kasunduan. Kasunduan para sa ating bansa. Para sa katatama ng maraming mali. Para maitama natin ang lahat ng ginawa nila
na hindi makakabuti sa ating mamamayan. Ito po ang ating magiging trata sa gabing ito. Hindi ko po pinagsisihan ang pagpunta ko ngayong gabi. Napakalayo po ng Zamboanga Sibugay. Ang sabi nung aking isang advisor, Sir, kailangan mo bang pumunta sa Zamboanga Sibugay? Napakalayo niyan. Dito lamang sa mga probinsya sa Luzon. Milyon-milyon po ang mga butante rito sa Zamboanga Sibugay siguro. Konti lang. Ano po ang sabi ko? Kahit 10 lang ang makita ko sa Zamboanga Sibugay, pupunta pa rin ako. Ang PDP laban po kasi, kailangang makausap ang lahat ng Pilipino. Ang PDP laban, merong isang salita. Parang sabongero. Alam po niyo yung sabongero? Huwag po niyong ipagkakamali, baka akala niyo pinupropon ko yung sabong. Hindi po. Bawal po sa akin ang sabong at hindi ako marunong magsabong. Pero yung sabongero, meron pong isang ugali. Merong isang katangian na dapat sana yun ang mataglay ng isang maglilingkod sa isang bayan, sa isang bansa. Ano po yung katangian na yon? Ang sabongero kahit walang kontrata, kahit walang salitaan, senyasan lang, tutuparin niya. Alam niyo po yung mga senyas, hindi ba? O, senyas lang. Gaganyan lang. Senyas lang, nagkakaintindihan na. Senyas lang. Senyas lang. Pero dito sa ating bansa, o may nagsabi, gagawin kong 20 piso ang 1 kilo ng bigas. Nangyari. O meron pa sinabi, I will be steadfast in my resolve not to recognize the jurisdiction of the ICC. I will not help the ICC in any way and in any form. Sabi niya. O ba't pinahuli ang ating Pangulo? Bakit? Yun po yung sinasabi ko sa inyo. Kailangan po piliin po ninyo yung team. Wala na po kayong choice. PDP laban lang ang gagawa nung ating pinag-usapan ngayong gabi. Pwede po ba igalang natin ang kasunduan natin, PDP laban? Pwede po ba ilakas natin para marinig hanggang sa Tacloban? Para po pag bumalik kaming lahat, kami pong lahat na nandito ngayon. Babalik po kami rito na masaya ang puso. Babalik kami bilang ganap na senador ng ating bansa. Babalik po kami para paulit-ulit naming sasabihin sa mga taga Zamboanga Sibugay. Gikan sa akong kasing-kasing. Gihigugma ko kamong tanan. Salamat po. Rodante Marcoleta, tapang at paninindigan. Kahit anong laban, walang inuurungan. Boses ng masa, tapat na lingkod bayan. Sa Senado, ikaw ang kailangan. Hanapin si Marcoleta, number 38 sa balota. Markahan ang leader na makatotohanan. Bilang isa sa mga kandidato sa pagkasenador ng Duterte, siya ay ang ating numero 10. Pulo sa aton pa diri sa Bisaya. Kaya't sabay-sabay natin anyayahin ang ating abogado, public servant, musikero, at sunod na senador ng Republika ng Pilipinas. Sabay-sabay nating isigaw ang Let Him Be the One. Diba? Si Senator at Attorney Jimmy Bondo.
Number 10 sa balota. Number 10 sa balota. Jimmy Bondo, abogado, musikero. Jimmy Bondo, sa Senado, iboto. Be the one, sa Senado. Jimmy Bondo, be the one, iboto. Sa Senado, be the one, sa Senado. Jimmy Bondo, be the one, iboto. Jimmy Bondo, number 10 sa balota. Mayang gabi, kaninyong tanan. Ako po, si Attorney Jimmy Bondok. Mayang gabi! Kahinumdum pa ba mo sa ako, ha? Kaila pa? Ako po, si Attorney Jimmy Bondok. Alam ko po, kita nyo na? Alam ko po na... Teka, sandali lang. Alam ko po na kilala nyo ako bilang musikero. Pero, meron din po akong isa pang karir na ako po ay naging abogado at ako rin po ay naging public servant, no, sa ilalim ni Pangulong Duterte. Bago po ako magsalita, pwede ba ako magparinig lang ng isang awitin sa inyo? Hindi muna ako kakanta, mamaya na yan. Paparinig ko lang sa inyo yung kanta ko, ang pamagat, ibalik nyo si Tatay Digong! Ibalik nyo si Tatay Digong. Pamnawon. Tama na, sobra na, kinuha nyo ang aming ama. Tama na, sobra na, hindi nyo ba nadarama? Si Digong ay naglingkod lang ng tapat. Si Tatay lang ang nagmahal sa aming lahat. Ibalik nyo si Tatay Digong, walang salang ikinulong, palayain nyo na ngayon. Ibalik nyo si Tatay Digong, kasarinlay nakataya, kapayapaan ng bansa. Ibalik nyo si Tatay Digong, ibalik nyo si Tatay Digong. Tama na, sobra na, tinama lang niyang mali. Tama na, sobra na, buong bansa inaapi. Si Digong ay naglingkod lang ng tapat. Si Tatay lang ang nagmahal sa aming lahat. Sabay-sabay! Ibalik nyo si Tatay Digong, walang salang ikinulong, palayain nyo na. Iparinig natin kay Tatay Digong sa Netherlands. Ibalik nyo si Tatay Digong, kasarinlay nakataya, kapayapaan ng bansa. Ibalik nyo si Tatay Digong, ibalik nyo si Tatay Digong. Nakaluhod na ang bayan, lalo nyo pang sinasaktan. Sabay-sabay! Ibalik nyo si Tatay Digong, walang salang ikinulong, palayain nyo na ngayon. Ibalik nyo si Tatay Digong, kasarinlay nakataya, kapayapaan ng bansa. Ibalik nyo
Tatay Digong. Ibalik niyo si Tatay Digong. Ibalik niyo si Tatay Digong. Ibalik niyo si Tatay Digong. Ang aming Tatay Digong. Mabuhay ang malayang Pilipinas! Atin ang Pilipinas. Hindi tayo saklaw ng ICC. Mamaya po, may iba pang mga abogadong magagaling. Ang aking idol, si Attorney Vic Rodriguez. Tatalakayin niya sa inyo kung bakit hindi tayo saklaw ng ICC. Si Attorney J.B. Hinlo, isa pang abogado. Sasabihin niya sa inyo kung bakit hindi tama na magkaroon ng impeachment. Gusto niyo ba ng impeachment? Meron din po tayong isang inspirational leader represented by Attorney Torion na sasabihin sa inyo kung gaano ka-immoral ang gobyerno na ito. At meron po tayong isang multi-awarded na aktor na idol ninyo na kaibigan ni Digong na sasabihin sa inyo na mali ang lahat ng sinasabi nila sa mainstream media tungkol kay Digong. Narinig nyo na rin si Rodante Marcoleta na sinabi sa inyo kung gaano kamali ang patakbo sa pamahalaan ngayon at bakit mali ang ayuda. Kaya nandito pa, may doktor pa nandito, sasabihin sa inyo kung bakit paano nire-rape ang pondo ng PhilHealth. Sa dami po ng sasabihin nila, ano pa sasabihin ko? Kumanta na lang ako. No? Kasi limitado yung oras namin. Kaya kayo na lang ang pumili. Anong gusto nyo? Speech o sample? O, sample na lang. Sige. Okay. Kasi po ako, kaya ako tumatakbo ngayon. Bukod sa, ito po ay pinag-usapan namin ni Pangulong Duterte. Ako po ay tumatakbo dahil gusto ko po ibalik ng kaunti ang Pilipino at ang Pilipinas at ang buhay natin. Gusto kong ibalik sa tamang landas. Bakit po ako kakanta? Sana po wag niyong malaitin ang mga musikero. Ako po ay kakanta dahil wala na pong malayang pananalita ngayon sa Pilipinas. Dinurog na po ang Bill of Rights, dinurog na ng Kongreso ang malayang pananalita. Awitin na lang po ang kaya kong gawin na hindi ako ipapakontempt ng House of Representatives. Hindi, totoo po yan. Nakakatawa pero totoo po. Sige lang, i-play nyo lang yung ano. Kasi limitado yung oras out of respect to my fellow candidates, no? So kakanta na lang po ako. At gusto nyo po, kayo ba nakaakyat na ng bundok? Nakaakyat na kayo ng bundok? O ngayon, bundok bababa sa inyo. Pupunta po ako dyan, kakantahan ko na lang kayo para maging masaya tayo. Pero, bilang paalala po ito, na ang dila ng Pilipino ay malaya, pwede natin murahin ang congressman kung gusto natin. Paano pa sila itatama kung sila ay mali at hindi tayo pwede magsalita? Kaya po ako kakanta ngayon para maramdaman po natin ulit kung ano yung pakiramdam. Perting taasa, uy! Ang next song po, ang title nito ay Believe. Naalala niyo pa ba yung araw-araw maghihintay?
Ako po yung kumanta niyan. Pinakanta po sa akin yan ng mga Koreano na gumawa nung May Sassy Girl. Sabi nila si Jimmy Bondok gusto nilang kumanta nung Tagalog version ng I Believe. Alam niyo to, I Believe. Kakantayin ko po para sa inyo. Nako, umulan. Kasalanan ko yan. Inaamin ko na ha. Gustong gusto ko po itong kanta na to kasi paborito ko pong salita, yung believe. Bakit kayo nandito? Kasi kayo ay believe pa rin kay Duterte. Believe pa rin na malaya ang Pilipinas. Baba ako dyan para mabasa tayo lahat. Mahal niyo ba ang PDP? Isa pa, lakasan niyo ha. Ikaw lang at ako ang magsasabi na salamat po ha. God bless. Isa pang kanta kasi may nangungurot na ng puwet dito eh. Kahit po tayo nagkakatuwaan, sana po wag niyong kalimutan ng PDP laban straight. Straight ba tayo? Straight! Ang huli ko pong kanta, baka hindi niyo alam, paborito po ni Tatay Digong to sa mga kanta ko. Tunay na Laya ang title nito. Tunay na Laya. Huling kanta ko na po ito. Gusto ko lang pong ialay sa inyo para maunawaan natin bilang mga Pilipino kung ano ang ibig sabihin ng tunay na kalayaan. Huwag niyo na ako payungan para fair. Para lahat tayo basa. Sana po marinig ninyo ang letra. Kay tagal na natin hiwa-hiwalay, away-away. Tingnan niyong tunay ang buhay ng masa, malayo pa sa malaya. Malaya ba kayo? Kay tagal pa natin magsasama-sama. Simula pa lamang, kumbaga sa drama. Ang kinabukasan gaganda ang kulay kung sang-ayon tayo sa tunay na kalayaan. Pinaglalaban
ang kalayaan may kabayaran. Para kay Digong, nararapat lumaban isang pinuno, ang sukli ng bayan masunuring puso. Kung sabay-sabay nating mahalin ang tuntunin, makakamit na ng bansa ang tunay na laya. Tunay na laya. Tunay na laya. Pilipinas, lumaya. Ang PDP laban po ay Duterte na 10. Pakinggan nyo to. Ako po ay magpapaalam na. Salamat po. Duterte! 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 Pakinggan nyo po ito. Maraming salamat po.